Ragnarok Back to Glory, pinakamagandang Ragnarok version sa lahat ng mga game na nirelease nila. Hello guys, this is Gameboy Gaming and welcome sa ating YouTube channel. Today bibigyan ko kayo ng 5 reason kung bakit itong RO Back to Glory ang pinakamagandang version sa lahat ng Ragnarok. Number 1 reason itong Ragnarok Back to Glory ay F2P friendly. Paano siya naging F2P friendly? Kasi guys, itong laro na to ay merong magandang exchange system. So yung exchange system niya guys is katulad ng kay Ragnarok Next Generation. And alam naman natin na doon nakilala si Ragnarok Next Generation dahil sa kanyang magandang exchange system. So kumbaga umiikot talaga yung economic ng laro. Meaning lahat ng mga nabibili ng spender ay kaya ring bili ng F2P through exchange system. So alam naman natin guys na yun minsan yung nagiging conflict ng mga Ragnarok games kapag yung mga pay to win is meron silang nabibiling mga special item via top up at alam naman natin ayaw na mga F2P friendly yun. Kumbaga syempre dun pa lang makikita na natin na malaki yung magiging gap ng mga F2P compare sa mga pay to win. Pero dito sa laro na to guys, sure ako sa inyo na kayang-kayang makasabay ng mga F2P sa mga pay to win, lalo na sa late game. Number 2 reason, grinding system. So guys, itong Ragnarok Back to Glory, napakaganda ng kanyang grinding system kasi hindi mo kailangang bukas yung gadget mo para mag-grind. At alam natin guys, ito yung mga isang dahilan kung bakit maraming mga nagko-quit guys kasi nasisira yung mga gadget natin, di ba? Kapag nag-grind tayo ng sobrang tagal, lalo na kung phone lang or tablet yung gamit mo. At hindi lang yun guys, minsan di ba? Oo, ayaw mong nakabukas yung phone mo ng matagal or di kaya yung mga gadget mo ng matagal, pero magbabayad ka ng third party app para lang makapag AFK grind. So yun yung minsan nagiging way ng mga player para makapag-grind sila. Kunwari, wala silang mga PC. Pero guys, dito sa Ragnarok Back to Glory, hindi mo na kailangan ng third-party app, hindi mo na rin kailangan laging bukas ang phone mo kasi meron silang AFK grind na the best talaga lalo na sa mga busy tao. So alam naman natin guys, usually ang mga player or mga target market nitong Ragnarok is yung mga 25 and above ages di ba? Yung mga busy na talaga, mga maraming work na ginagawa. So for example ko na lang guys, yung sarili ko, ako busy ako and gustong-gusto ko kapag kami ganitong klaseng system si Ragnarok. Kumbaga, less hassle siya, hindi ko na siya iisipin maghapon na hindi ako nakakapag-grind. Kumbaga, kahit AFK ako or kahit hindi ko siya nilalaro maghapon, alam kong kaya kong makasabay doon sa mga active talagang mga players. Number 3 reason kung bakit napakaganda nitong Ragnarok Back to Glory is napaka-balance ng kanyang mga classes guys. So ibig sabihin yan guys, nakadepende na lang talaga lahat yan sa gaming style ng player. Kumbaga lahat ng class maganda, walang angat, lahat sila pantay-pantay na malalakas, depende na lang talaga kung ano yung class na suited para sa'yo. Number 4 kung bakit napakaganda nitong Ragnarok Back to Glory guys ay yung kanyang quest. Yan, isa pa yan sa mga problema ng ibang mga Ragnarok players, yung mga questing system nila. Pero itong si Ragnarok Back to Glory, napaka-easy lang ng quest guys, napakadali lang gawin. Yung mga dailies niya, wala pang isang oras, parang ilang minutes mo lang gagawin tapos agad. Ito, isa talaga to sa factor kung bakit nagustuhan ko tong Ragnarok Back to Glory. Kumbaga hindi siya maraming, alam mo yun, maraming kwentong, maraming sinasabi. Kumbaga compare sa ibang Ragnarok, ito napaka-iksi lang ng kanyang questing tapos puro grind na lang. Talagang napakaganda niya, lalo talaga dun sa mga busy tao. Kaya talagang nire-recommend ko to sa mga player na alam naman natin na working. At para sa ating number 5 at pinaka-last reason kung bakit pinakamaganda itong si Ragnarok Back to Glory ay yung kanyang boss hunting. So dito guys, wala pong one-man team. So dito kailangan lahat kayo magtutulungan katulad nga ng sabi ko sa inyo. Lahat guys may role dito ng mga classes. Kumbaga walang mali-left behind. Lahat kailangan nyo pagka nagpo-form kayo ng party. So depende na lang yan sa strategy ng party leader. So paano guys, hanggang dito na lang muna. Kung interested din kayong maglaro nito, so makikita nyo ako sa server ng Bitfrost. So paano, kita-kits sa next video. Let's grind!